Librong ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Talagang hindi na napigilan ni Rigor at tuluyan niya nang itinamboy si Tanggol sa kanilang lugar at wala umano siyang puwang sa kanilang pamamahay. Kaya naman labis-labis ang hinagpis ni Tess dahil wala siyang magawa para sa anak niyang si Tanggol. Samantala, tinanong ni Rigor si David kung bakit ito may baril. Saad nga ni David na sa trabaho niya ito. Tinanong din ni Rigor kung may lisensya ito at akala daw ba niya ay nagbebenta ito ng kotse. Kaya naman gumawa na naman si David ng palusot. Pinayuhan naman siya ni Rigor na dapat alam nito kung kailan lang nito gagamitin ang kanyang baril at kapag ginamit niya ito sa masama ay itutulad niya ito kay Tanggol. Sa kabilang banda sinabi naman ni Rigor kay Tess na hindi na pwedeng bumalik si Tanggol sa kanilang bahay katulad umano ni Tinding na siya namang ginatungan ni David dahil kapag bumalik umano si Tanggol ay siguradong hindi matatapos ang gulo sa kanilang bahay. Samantala sinabi naman ni Aling Nita kay Mang Marsing na nakalaya na daw pala itong si Tanggol at kung nakauwi na ba ito sa kanilang bahay. Ayon naman kay Marsing na yun din ang gusto niyang malaman para matanong niya si Tanggol kung siya ba ang tinutukoy ni Severino na nagtakas kay Mokang. Tinanong naman ni Camille si David kung bakit umano ganun na lang ang galit nila David at Tatay Rigor niya kay Tanggol. Ayon kay David na hindi alam ni Camille kung gaano kasama ang ugali ni Tanggol at dapat umano ay nabubulok ito sa kulungan. Maya-maya pa ay kinausap naman ni Tess si Rigor at tinanong siya ni Tess kung bakit may dala siyang bag. Sinabi pa ni Tess na pag-usapan nila umano ang tungkol kay Tanggol. Ngunit sinabi nga ni Rigor na wala na silang dapat pang pag-usapan. Habang sa mansyon naman ng mga kabalyeros ay tinanong na ni Pablo si Catherine ayon pa nga kay Pablo na may kilala kasi siyang Jesus din ang pangalan at may kutob umano si Pablo ang katext ng kapatid niya na Jesus at si Jesus Montenegro ay iisa lamang. Dumating na nga si Marcelo sa mansyon ng mga kabalyeros at agad naman hinanap ni Don Facundo si Tanggol. Nagdahilan naman si Marcelo na umuwi muna sa kanila dahil gusto umanong makita ang kanyang pamilya at ayaw naman daw niya umanong biglain para hindi mabigla. Pero panalo umano at talagang magaling si Tanggol kaya naman tiwala si Facundo sa mga sinabi ni Marcelo. Samantala sinabi naman ni Centino kay Tanggol na pasensya na umano dahil kakalaya lang nito ay agad na pinag-iitan ng kanilang tatay at ni David. Saad nga ni Tanggol na okay lang dahil sanay na umano siya dahil bata pa lamang nga siya ay ganoon na ang trato sa kanya ni David at ang kanilang tatay Rigor. At ang mga dapat nating abangan ngayong Huwebes, muling dadalaw si Olga sa bahay ni Tess bilang beng at sakto rin na kaaalis lang nga ni Tanggol. Tinanong nito si Marites kung anong problema tungkol kay Tanggol. Kaya namang gulat na gulat ito nang malaman niyang nakalaya na si Tanggol habang si Tanggol naman ay muntik-muntikan nang makabalik sa kulungan dahil napagbintangan siyang snatcher kung saan nga bag ni Roda ang inihagis sa kanya. Magtatanong-tanong na si Tanggol upang mahanap si Bubbles at sakto naman na nakita siya ng kaibigan ni Bubbles at sinamahan nga siya papunta sa bahay ni Bubbles. Isang matamis ng ngiti ang sumalubong kay Bubbles mula kay Tanggol sa kabila ng basag na mukha ni Tanggol. Sinabi naman ni Rigor kay Mando na pinalayas niya si Tanggol dahil bawal ang kriminal sa kanyang bahay. Kaya naman iginit ni Mando na baka bumalik ito sa dati niyang gawi.